Magandang buhay! Eto na nga po yung mga kaganapan ng mga ilang araw kaya wala din kaming live selling. Eto yung una, nakipagkita ako sa mga dati kong katrabaho. Sobrang namimiss kasi nila ako, parang last week nagkita lang kami. May share ko lang din sa inyo, ang una kong naging trabaho dito sa Canada ay isang sales associate or sales lady. At dito nga yan sa Urban Planet. Kaya alam kong mura ang mga bilihin dito kaya dito yung una kong pinuntahan dahil gusto kong bumili ng mga shorts na pang summer. Para sa akin mura na yan dahil sa summer lang naman gagamitin. Nako, siguro kilala nyo na po sila kasi madalas po silang makita sa vlog ko. Sila po yung mga katrabaho ko sa Holiday Inn Hotel. At sa Holiday Inn, yun po yung pangalawang trabaho ko. At yun na po yung pinakalas na trabaho ko dito sa Canada dahil nag-online seller na po ako. Hindi ko na masyadong ikikwento yun sa inyo dahil nakwento ko na ng paulit-ulit. Bandang alas 6 naman, dito naman kami sa school ni Ate Isha kung saan meron silang meeting para sa mga teacher advisor nila. Hinanap ko muna yung pangalan ni Ate Isha kung saan ang kanyang room. Dahil dito nga lilipat ng grade 10 itong si ate kaya naman sinamahan na namin siya dahil kinakabahan. Sa bagay naman kahit sino kakabahan dahil new school ito, new environment at new friends. At sabi ko naman sa kanya okay lang kabahan anak, umpisa lang yan pero mag-i-enjoy ka din. Pagkatapos ma-meet yung kanyang teacher advisor ay lumabas naman kami para sa kanilang school tour. At eto nga yung magiging schedule ni Ate Isha araw-araw. Dito pala mga mima, ma-share ko na din sa inyo. Para sa akin kasi napakagaan mag-aral dito ng high school dahil meron lang silang 4 na subject araw-araw. Tanda ko kasi nung high school namin parang 8 subject ata yun. Tapos dito bawal ang 4 na major subject sa isang araw. Kailangan yung 2 ay medyo light lang. O diba, ayaw kasi nilang na-overwhelm yung mga bata dito. Gusto nila ay balance lang din lahat. Pagkatapos umuwi na din kami agad dahil itong si Daddy excited. Dumating na kasi yung kanyang in-order na hoodie. Medyo matagal nga din namin tong inantay. Nasa 2 buwan din ata yun. Pasensya na rin po pala sa lahat ng mga gustong umorder ng ganito. Kahit gusto man namin magpa-order ng ganyan ay wala na rin po dahil sold out na. Hayaan nyo kapag may bago po silang release ay magpo-post na lang po ako para makapag-order din kayo. Tapos kinabukasan naman, eto naman yung schedule namin pumunta ng birthday ni Kuya Brando. Hindi na rin ako masyadong nakapag-video dahil nakalimutan ko content creator pala ako. Sabi ko sa inyo mga mima, ang dami naming ganap. Kinabukasan, nagpaalis naman ako ng buhok sa kilikili. Uy, i-rewind niya yan. Titignan niya yung kilikili ko. Nag-decide na nga ako na magpa-laser hair removal. Syempre, dito yan sa Skin Laser Genesis dahil nga trusted na sila ng aking kumaring Bella kaya sila na rin yung napili ko. Napili kong ipagkatiwala ang makulimlim kong nakaraan. Pakita mo muna yung kadiliman. Ako na nag-adjust, ako na nag-rewind para sa inyo. Kaya nga ako nagpunta dito mga mima dahil nga hindi perpekto ang aking leki-leki. Gusto ko na nga walang tumutubo dahil kapag may tumutubong mga buhok, nagkakaroon siya ng chicken skin. Gawa nga yun ng pagwawax ko at minsan pag-shape na rin. Kaya pagkatapos ng laser hair removal, ang sunod ko namang pinagawa ay Luma Bright Underarm. Para maglighten nga yung mga itim-itim dyan ng nakaraan. Bahala kayo kung i-bash nyo pero wala namang kasing masama sa pagpapakita ng kilikiling mataba. Gusto ko rin kasing maging transparent sa inyo kung talaga bang effective ito. Kaya titigan na ang before, kaya after 6 sessions ay makikita nyo na ang liwanag. Charing. Sa mga natatakot at nagdadalawang isip kung masakit nga ba ang laser hair removal at yung kanilang Luma Bright Underarm, mga mima ako na nagsasabi, very minimal lang po yung mararamdaman ninyo. Yung laser hair removal po nila ay malamig yun, tapos yung kanilang Luma Bright Underarm naman ay makakaramdam kayo ng init. Pero kayang-kaya naman, tapos tatanungin din naman kayo every now and then kung okay lang ba sa inyo yung init. Hindi rin naman kayo mai-intimidate or mahihiya dahil ang mga staff nila ay napakabait. Kaya tignan nyo naman ang ngiti ni Mami Ann, ngiting success. Panigurado nito mga mima, meron na tayong kilikili update series. Kaya sa mga taga-Calgary dyan na gustong subukan ng kanilang services, ayan po, pa-screenshot na lang po. Hindi lang po laser hair removal yung kanilang ino-offer, meron din po silang body contouring, massage therapy, acupuncture at kung ano-ano pa. Kaya wag ka nang magdalawang isip mga mima, tawag na sa Skin Laser Genesis. Eto na nga ulit yung ibang ganap namin, nakipagkita ako syempre sa aking sister. Kita nyo na ang aking kapatid. Yes! O, charot lang. Sa mga nagtatanong, paulit-ulit na nga namin sinasagot ito sa inyo, hindi po kami magkapatid. Magkapatid siguro sa height.
Hindi po kami sister by blood, sister po kami by heart. At ang kanyang sister po talaga dito ay si Maring Bella in Canada. I-reveal ko na sa inyo yung restaurant na kinainan namin na napakasarap. Grabe, first time ko talagang i-vlog itong restaurant na to. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kaming nakakain dito, kaya hindi ko nasasabihin sa inyo yung mga kinain namin dahil alam nyo na yan. Pero ang Mami Sara nyo, pangalawang beses niyang kakain dito. Pero hindi pa nga niya natitikman yung salmon kaya pinatikim namin. First time niyang matikman. Ba't ganun ang tikim? Ano? Lakihan mo yung subo! Laki! Hindi siya sa mic, iba. Hindi nga, iba, hindi mo tayo. Hindi nga. Seryoso? Bakit? Hindi siya sa mic. Hindi, natagalan yung sausaw. Tatagal sa Oo, tagalan natin, tagalan. second try. Mga 30 minutes. Sige, second try. Iburo Parang na. unang lasa ko, mangga? Mangga? Yan, yan. Parang mangga. Sige, sige. Isaw-saw mo pa. Sarap. Sarap niya, parang mangga. Parang mangga nga na. Namiss ko to more. Di ba? Tagal na natin din nagdedate. Buti na lang dumating si Sarah, nakita tayo, no? Dahil kung hindi matutuloy. Ayoko. Laging Ayaw niya. Ayaw niya, Mars. Ayaw niya. Hindi mo talaga Magsusi ka, napansin. magsusi. At dahil hindi nga namin nakasama yung isa naming sister by heart na si Sis Marinel, ay pinuntahan na lang namin siya sa kanilang bahay pagkatapos namin kumain. Ganda ng bahay. Hindi rin kasi namin alam kung kailan ulit kami makukumpleto dahil nga ang busy ng mga people. Si Mami Sara ay pabalik-balik dito sa Canada, si Mami Marinel naman ay busy sa kanyang anak. Syempre mga mami na nga din kami, alam namin yung feeling na kapag ganito pa kaliit ang bata, madalas na hindi kasama sa mga gala ng barkada. Masama din kasi yung pakiramdam ng aming baby Elora. You know the drill mga mima na kapag nagsama-sama kami ay TikTok is life. At sa mga nag-aantay dyan ng update, ang masasabi ko lang sa inyo ay Bye-bye! Aman Matlabat, sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye!